Okay mga kanoisy, next video. Carla, muntik na palang mangyari sa kanila ang mga bagay na ikinagugulat ng lahat. Nako, ano yan? Paano kung hindi sila nakita daw Ming Kalingap? Baka ganito ang mangyayari kina Carla. Actually, napapaisip ako rin. So, kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Filipino Noisy. So, yeah, again, another reaction about Carla, Jomcar whatsoever. So, this video is from Kalingap Reaction. So, meron to pamagat na ganun ba muntik nang mangyari kay Carla kung hindi nangyari na makita sila. So, I think ito'y about sa ano nga ba, yung ano sana si Carla kung hindi siya natagpuan ni Kalingap Rap. I think ganun to, something like that. So, yan yung panonoorin natin. Again, ang video ito mula kay Kalingap Reaction. So, credits to him. Support nyo yan. Tapos, syempre, support nyo na rin si Mr. Kalingap Rab. Ano? At syempre, kung trip nyo naman ng mga ganitong reaction video, may kasama kay Manood, huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Filipino IC. So, di na natin ito patatagalin pa. Pakaagawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, ganun ba? Muntik nang mangyari kay Carla kung hindi nangyari na makita sila. So, curious sa comment kung ano nga ba talaga yung kahantungan sana. No? So, like, comment, share, subscribe. Start. Palang mangyari sa kanila ang mga bagay na Ulit. Carla, muntik na palang mangyari sa kanila ang mga bagay na ikinagugulat ng lahat. Nako, ano yan? Paano kung hindi sila nakita daw Ming Kalingap? Baka ganito ang mangyayari kina Carla. Actually, napapaisip ako rin. Napapaisip rin ako. Nagbaliktad na. Napapaisip rin ako kasi yun nga, kung hindi siya nakita. Pero I think kung hindi nakita si Carla ni Kalingap Rab, may patutunguhan pa rin tong buhay ni Carla min kasi masipag min eh. Babae naman siya pero sobrang sipag niya talaga. Bata pa siya, nasanay paglalaro pa sana, dalaga na pala siya. So, kahit na ganyan, na dapat, especially sa edad niya na yan, mahiyain siya, maarte na siya. Like, kapag ka nagdadalaga ka kasi, yung beauty mo na yung, iniisip mo eh. Pero siya, naglalako ng kakanin. I think kahit hindi siya natagpuan ng Kalingap, magbabago at magbabago pa rin talaga yung buhay niya, men. Kasi lamang ang hardworking sa tamad. Boom! Tuloy. Magandang araw po muli mga ka-Jomcar at nagpapasalamat po tayo muli sa patuloy ninyong pagmamahal at pagsuporta sa nag-iisa pa ring love Ano ba yun? Kapatid ba yun ng mama ni Carla? Magkaparehas lang ng mukha eh. team serye ng Kalingap ang Jomcar. Isang bagay pa rin ang tumatak sa puso't isipan ni Carla at ng kanyang pamilya dahil may mga pangyayari talagang kahit sila hindi pumasok sa kanilang isipan na magkakaroon sila ng ganito kagandang bahay at hindi lang basta Diba? maganda dahil 'Di ba? Maging sila pero gano'n naman talaga men kapagka meron tayong natatanggap na sobrang laking biyaya. Sobrang tagal mag-sink in sa atin 'yan or yung mapapatanong ka talaga ba na, "Oh, bakit ako Lord?" Pero nakalimutan niya 'yan yung pinagdadasal niya dati na, "Lord, sana mabago mo yung buhay ko, sana i-bless mo ko." 'Di ba? Tinutupad lang ni Lord yung ano mo men, yung kagustuhan mo. Parang nag-ano yung buhok ko nag-vibrate. So tuloy. sa talagang nilagyan pa ng mga kompleto na mga gamit at pati sa tulong ng pag-aaral ni Carla, kaya hindi mapigilan nila na umiyak dahil sa mga magagandang bagay na tinatamasa nila na unang-una ay nagmula sa Panginoon na lahat ng mga taong naging tulay upang makamit nila ang mga bagay na kailanman Grabing transitions, Bahay dati at bahay ngayon. Grabe. Kubo lang pala yung bahay nila, men. Kung ano yung bubong nila, yun lang din yung dingding nila. Tama ba? Di ba something, nipa ba ang tawag niyan? Nipahat. Nipa. Tama ba? Nipa ba ang tawag sa bahay na ganyan? Yung dahon. Dahon ng niyog ata yan. Tuloy. hindi nila inaasahan at dahil dito kaya nabanggit ni Carla ang mga pananalitang ito na paano. Paano kung hindi daw sila nahanap ng Kalingap? Yun. Sobrang nagpapasalamat po ako kay Kuya Ram, sa inyo po, Kuya Val, kay Ate Edna, and kay Ate Jack. Kasi kayo naman po talaga yung punot-pulo ng lahat. Kung hindi naman po dahil sa inyo, kung hindi naman po ako natagpuan, wala po kaming ganitong bahay. Siguro po, sabi ko nga po kila Mama, kung hindi po kami natagpuan ng Kalingap, sabi ko, ano na kaya ang katayuan namin ngayon? Sabi ko, Di ba? So, ganun siya ka mapasalamatin. Ganun siya kalaki ang hirap naman ang gamitin na warning yan.
Ganun siya ka-thankful. Yan, English na lang. Ganun siya ka-thankful sa mga biyaya na dumating sa kanya. So, ganun dapat. Dapat down to earth ka or thankful ka, 'di ba? Para yun, good vibes lang ang buhay, tuloy-tuloy lang ang ligaya, 'di ba? Walang problema, walang galit, walang nagagalit, 'di ba? Tuloy. Baka yung bahay po kasi namin is pasira na. Maaaring nagpapatuloy pa rin sila sa hirap na nabuhay, pero sadyang hindi nagpapabaya ang Diyos sa mga taong totoong may takot at lubos na naniniwala sa Kanya dahil Tama. ibibigay niya ang gusto ng kanilang mga puso sa tamang panahon at sa tamang pagkakataon. Kung lahat naman ng ito ay ikakabuti sa mga taong buo ang paniniwala sa Kanya, kaya kahit na sino man sa atin kung nakakaranas man tayo ng kahirapan, ay lagi nalang isipin na kaya ibinibigay sa iyo ng Diyos na paranasan sa iyo ang kahirapan, ay tiyak yan ang ikakabuti sa iyo at huwag ka Actually, may nakita akong something na hindi ka bibigyan ng Diyos ng pagsubok na hindi mo kaya. Ang problema kasi sa atin, binigyan tayo ng pagsubok. Hindi pa nga natin sinusubukang lutasin nagrereklamo na tayo, "Grabe ka, Lord! Hindi mo ako mahal! Bakit ako, Lord?" 'Di ba? Though, I'm sorry ha, hindi ko naman sinasabi yun na ganun lang kadali. Pero syempre, kailangan mo din kasing hanapin yan sa puso mo, or para mas lalo pang lumakas yung pananampalataya mo. Ika nga nila, kapag hindi ka nadapa, hindi ka rin matututo, 'di ba? Kung lahat ng hinihingi mo sa Diyos ay binibigay sa iyo, mas lalo kang hindi matututo niyan. Alam naman natin, men, like ako, admitted ako na kapag ka nasa tuktok ako, like for example, marami akong pera, minsan nakakalimot ako sa Diyos, men. Like, hindi siya totally nakakalimutan or kinalimutan ko siya. Yung minsan nawawala lang siya sa isip ko ba na, oh my God, kapag ganyan, meron akong problema. Grabe, Lord. Tapos dun, naalala ko, pasensya ka na, Lord, ha? Parang ngayon lang kita naalala. Pasensya talaga. So, maybe, kaya sometimes thankful ako na may problemang darating sa akin. Minsan, kapag siguro nalutas na yung problema. Pero syempre, magugulat din ako, men, kung merong problemang darating sa akin. Malulungkot din ako. Pero syempre, I mean, normal lang naman siguro sa atin na malungkot or kabahan sa mga problema natin. Pero syempre, wag nating tulugan yung problema. Dapat hanapan natin na yung solusyon. 'Di ba? So, tuloy. lang mawalan ng pag-asa dahil maaaring ikaw o ako darating din sa punto na pagbibigyan din ng Diyos ang ating gusto basta Tama. nakikita ng Diyos na ito'y ikabubuti sa ating bawat sarili. Tama. Tama, tama. Tapos syempre, dagdag ko lang, hindi lahat ng hinihingi natin ay ibibigay ng Diyos kasi yun nga, hindi naman lahat ng hinihingi natin ay nakakatulong sa atin or pumapabor sa atin. Like for example, nanghingi ka ngayon ng sasakyan, tapos yung sasakyan mo pala, mapapaikli lang yung buhay mo niyan. Imbes na umabot ka ng 50 hanggang 30 ka lang, di ba? So yan, kahit anong gusto mong bilhin ng sasakyan, kung ayaw talagang ibigay sa iyo yan ng Diyos, wala ka talagang magagawa yan. Di mo talaga makukuha yan. Ganon ka kamahal ng Diyos. Ganon tayo kamahal ng Diyos. Sobrang unique, di ba? Tutulungan niya tayo na, syempre, maging safe din tayo. Ma-enjoy din natin yung buhay. Kaya hindi porket hindi ibinigay ng Diyos yung mga gusto natin na pwedeng makapagpasaya sa atin ay nagiging killjoy na yung Panginoon natin. Nagiging bias siya kasi yung ibang mga kakilala natin ay naabot nila yung mga gusto niya. Men, may kanya-kanyang facing or may kanya-kanyang line din kasi yung tao, men, dito sa mundo. Actually, ako noon, dati, kapag halimbawa ganyan, nakikita ko yung mga kasabayan ko, meron na silang mga motorsiklo, meron silang mga business, meron silang family, meron silang parang medyo naano ako ba na, buti pa sila, buti pa sila, buti pa sila. Kaya yun, dahil sa mga ganung pangyayari, mas lalo akong nalugmok, like, hindi na ako creative, min. Like, hindi na ako kumikilos, lagi lang ako nanonood ng cellphone, lagi lang akong scroll-scroll ng cellphone, tapos, hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Wala na akong maisip kasi yun nga, nakakatamad. 'Di ba? So, ang ginawa ko, nagdasal ako, Lord, ikaw nang bahala, Lord, kung ano yung talagang plano mo sa akin. Basta ako, kikilos lang ako dito. Nasa sayo na yan kung kailan mo ibibigay yung mga pinagdarasal ko sa iyo, di ba? So, iniasa ko na lang yun sa kanya. Tapos yun, yung mga inggit-inggit ko, anong ginawa ko? Inan-install ko yung Facebook ko. Hindi sa pagiging bitter. Inan-install ko lang yung Facebook ko para yun. Hindi ko makita yung yung mga tawag dyan, mga post ng mga
kabatchmates ko, mga kaklase ko, mga kapitbahay ko or whatsoever, 'di ba? Para healthy yung mind ko. Meron lang akong ibang Facebook na doon parang related lang din siya sa account, magha-handle ng Facebook page or whatsoever. Pero sa Facebook page ko hindi naman ako gaanong active. So, yun, bihira lang din talaga akong mag-Facebook ano. Mostly YouTube talaga ako or yun, Instagram at TikTok. Hindi nga rin ako nagti-TikTok eh. Kung wala ay email-email lang. So gusto kong lagyan din ng peace of mind yung isip ko, 'di ba? Hindi yung tambayan mo yung problema. So yun lang naman guys. Sabi ko sa inyo, lahat ng hihingi natin sa Diyos hindi ibibigay pero makakaasa tayo na yung ibibigay ng Diyos sa atin ay sobrang worth it. Kayo ba sa buong buhay nyo? Wala bang dumating sa buhay nyo na hindi nyo hiningi sa Diyos? 'Di ba merong dumating sa buhay nyo na hindi nyo hiningi sa Diyos? Yun yung tinatawag na super blessing. 'Di ba? Si Carla, ito yung alalahanin niyo ha. Nung araw na yun na naglalako si Carla. Alam niyo ba yung prayer lang ni Carla? Sana maubos niya yung inilako niya. Sana makabili siya ng siguro mga damit or yung mga desire niya as a teenager. Or siguro yun nga, gusto niyang maging mayaman. Pero hindi talaga yun yung focus niya kasi naglalako lang siya eh. Paano siya yayaman? Naglalako lang siya. Hindi niya inisip yung yayaman. Pero, ang dumating sa kanya, ayan, si Kalinga Prab. 'Di ba? Ngayon, anong binigay sa kanya? Career. Bakit in-expect pa, ipinagdasal ba ni Carla na maging, sensation siya sa YouTube or maging viral siya sa YouTube? Facebook din. Makilala siya sa social media. Hindi naman, 'di ba? Bakit in-expect niya ba na magkaroon siya ng bahay? Wala. Kasi bata pa siya eh. 'Di ba? So ano nangyari? May bahay na siya, may ano pa siya, may income pa siya, may pera pa siya. 'Di ba? Tapos soon magiging vlogger pa 'yan. Tapos yung pag-aaral niya. 'Di ba? So yun, naging patience lang talaga tayo. I know lahat tayo dito may mga pangarap, may mga gusto, may mga hinihingi sa Diyos. Dasal-dasal lang mga kaibigan, darating din talaga dyan. Tayo dyan. Ako meron din ako mga dasal So, yeah. That's it. So, dyan na lang muna ang haba talaga. Ang ingay mo talaga Filipinoisy. Kaya nga Filipinoisy yung nilagay ko sa channel name ko, guys. Kasi, ano talaga ako sobrang dami talagang lumalabas sa bibig ko. So, kaya ginawa ko yung Filipinoisy. Lagyan ko na lang ng noisy yung pangalan ng channel name ko para kung may magsabi sa akin, ang ingay mo, ang daldal mo, nandyan na sa pangalan ko eh. So, yeah, that's it. Again, Kalingap Reaction, Kalingap Proud, Filipinoisy. So, like, comment, share, subscribe, Filipinoisy. So,